Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 331. Sina Spencer, Troy, Tom, at Ivan ay natalo at malubhang nasugatan ni Jeric. Kinailangan nilang umasa sa mga presbyter ng kanilang mga sekta para sa suporta. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit, at sila ay tila napakahina. Hindi na sila nagpapalabas tulad ng ginawa nila noon. Hiniling ni Ivan sa isa sa mga presbyter na tanggalin ang maliit na kahon sa kanyang baywang. Inutusan niya ang presbyter na tanggalin ang takip at alisan ng laman ng ilang maliliit na tabletas. Siya, si Spencer, at ang dalawa pa ay uminom ng mga tabletas ayon sa pagkakasunod. Ang Valley of the Medicine King ay mahusay sa mga kasanayang medikal, kaya ang mga tabletang ginawa nila ay kadalasang may kapansin-pansing epekto. Pagkatapos uminom ng mga medicinal pills, inutusan silang apat ng kanilang mga presbyter sa pag-upo at pagpikit ng kanilang mga mata para gumaling sa kanilang mga sugat. Nang makita silang lahat na nakaupo upang gamutin ang kanilang mga sugat, ang mga pinuno ng anim na pangunahing sekta ng Oak Haven ay lihim na nagalak sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, hindi sila matatag na nanindigan sa apat na noble sects. Kung nangyari iyon, ang anim na pangunahing sekta ng Oak Haven ay malamang nahaharapin ang parehong kapalaran. Napansin ni Jeric na ang mga pinuno ng Four Noble Sects ay nakaupo sa lupa, sinusubukang gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Hindi na niya muling inatake ang mga ito. Mr. Lloyd, lahat kayo ay nasugatan at kailangan ng oras para gumaling. Maaari kitang bigyan ng ilang oras. Paano ito? Kapag gumaling ka, mag-aaway ulit tayo, o mag-uusap ulit, tumingin si Jeric sa apat na tao at sinabing. Nang sabihin niya ito, nagulat hindi lamang ang mga tao kundi pati na rin ang apat na pinuno ng sekta. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang kalaban na nagbigay sa kanila ng oras na gumaling matapos talunin ang kanilang panig at malubhang na sugatan. Maaari rin silang gumaling at lumaban muli o makipag-ayos pa. Pagkatapos ng lahat, ang apat na sektang maharlika ay narito upang pagnakawan si Jeric ng kanyang mapa ng kayamanan. Bukod dito, inakusahan nila si Jeric ng maraming karumal-dumal na krimen. Hindi nakakagulat na papatayin sila ni Jeric. Ngunit ngayon, pagkatapos na matalo sila ni Jeric, hindi lang niya sila pinatay, kundi binigyan din niya sila ng panahon para gumaling. Hindi sila makapaniwala. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Jeric sa tatlong presbyter, mga ginoo, ang apat na pinuno ng sekta ay nasugatan. Maaari mong ayusin ang isang lugar para sa kanila sa Stargate upang sila ay makabangon ng maluwag. Mukhang nalilito sina Tiger, Phoenix, at Steve. Gustong patayin ng mga pinuno ng Four Noble Sects si Jeric, ngunit hindi sila pinatay ni Jeric at nagayos ng mga silid para sa kanila. Gumaling. Kabanata 332. Bagamat ayaw talaga ni Tiger at ng iba pa na mag-ayos ng tirahan para kay Spencer. Ngunit si Jeric ang taong pinakaiginagalang nila sa kanilang mga puso, kaya't sumasang-ayon lamang sila kay Jeric, oo, Master. Ang mga pinuno ng anim na pangunahing sekta ng Oak Haven, kabilang si Hiroshi, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Lalo na si Hiroshi, na umaasang masaksihan ang hidwaan sa pagitan ni Jeric at ng Four Noble Sects. Gayunpaman, sa halip na panoorin silang patayin ang isa't isa, si Jeric at ang mga pinuno ay malapit ng maging magkapanalig. Nakaramdam si Hiroshi ng matinding kirot sa kanyang puso. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang plano na umani ng mga benepisyo ay ganap na nabigo. Nanlilisik ang mga mata ni Spencer sa pagkalito. Tumingin siya kay Jeric, at sinabing, Black Eagle Master, bakit hindi mo kami pinatay habang kami ay malubhang nasugatan, ngunit bigyan kami ng pagkakataong makabangon? Napalingon ang lahat kay Jeric. Ito rin ang gusto nilang malaman. Walang pakialam na sabi ni Jeric, dahil sikat ang sekta namin sa Orbury. Ang pagsasamantala sa iba ay hindi natin estilo. Sa sandaling sinabi iyon ni Jeric, ang mga tao mula sa Stargate ay higit na sumang-ayon sa kanya. Sa kanilang mga puso, ang Stargate ay isang disenteng sekta sa Oak Haven, at ang mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga sekta ay hindi maihahambing dito.
Maging ang apat na pinuno ng sekta ay medyo nakonsensya nang marinig nila ito. Kung ikukumpara sa Stargate, ang Four Noble Sects ay mas parang mga kontrabida. Ang iba ay hindi rin inaasahan na si Jerick ay isang prangka na tao. Ang ganitong uri ng tindig ay nagdulot ng paggalang sa kanya ng mga pinuno ng anim na pangunahing sekta ng Oakhaven. Masasabing kinikilig sila noon kay Jerick. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas iginagalang nila si Jerick. Gayunpaman, naisip ng mga taong ito na marangal at dakila si Jerick. Pero hindi nila akalain na sinasabi lang ni Jerick. Ang ideya na hayaan silang pagalingin ang kanilang mga sugat bago ipagpatuloy ang laban ay hindi niya maisip. Kahit na nakabawi sila, hindi pa rin sila mapapantayan ni Jerick. Hindi na nila nanaisin na mabugbog muli. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay ang umupo at makipag-usap ng maayos kay Jerick. Dahil natalo sila ni Jerick, natural na nasa itaas si Jerick. Kamay. Siyempre, hindi pa kakawalan ni Jerick ang pagkakataong ito para i-blackmail sila. Bukod dito, ang apat na pinuno ay pawang mga dalubhasa sa mataas na antas. Walang ganoong mga subordinate si Jerick. Kung ma-recruit niya ang apat na ito, magkakaroon siya ng apat na karagdagang elite na sundalo at pinuno. Higit pa rito, maaari niyang gamitin ang apat na marangal na sekta sa kanyang kalamangan. Iyon ang gusto ni Jerick. Kabanata 333. Siyempre, paano sasabihin sa kanila ni Jerick ang kanyang plano? Matapos marinig ang mga salita ni Jerick, nawala ang puot sa puso ni Spencer at ng iba pang tatlong pinuno. Wala silang sinabi. Sa halip, tinulungan sila ng kanilang mga presbyter na makatayo at sumunod kay Tigre na umalis upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Nang makita ni Hiroshi ang apat na pinuno ng sekta na umalis kasama ang mga tao ng Stargate, napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi maganda. Pagkatapos, palihim niyang sinenyasan ang grupo ng mga mandirigma na dinala niya. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Jerick at sa mga pinuno ng Four Noble Sects, gusto niyang tumakas kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang si Hiroshi nang ang malamig na boses ng babae ay tumawag, "Hiroshi, saan ka pupunta?" Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Hiroshi na tumigil. Pagkatapos, nakita niya ang isang magandang babae na sumulpot mula sa gitna ng karamihan ng Stargate. Ang magandang babaeng ito ay si Luna. Agad na tumingin si Hiroshi ng magalang at sinabi sa kanya, "Pagbati, Miss Suarez." Habang nakikipaglaban si Jerick sa mga pinuno ng Four Noble Sects, maingat na nilapitan ni Luna ang mga alagad ng Stargate. Nakatayo sa gitna ng mga alagad, halos hindi siya napansin ng lahat. Medyo nagulat din si Jerick. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Luna. Tinawagan niya ang kanyang ama, ngunit hindi siya makalusot. Hindi karaniwan para kay Luna na magkaroon ng telepono ng kanyang ama nang hindi kinumpiska ni Hiroshi kay Kenji. Gayunpaman, kakaiba kung nakuha ni Luna ang telepono ng kanyang ama. Bakit hindi kinuha ni Hiroshi sa kanya ang phone ni Kenji? Susunod, magkakaroon ng magandang palabas. Hindi nagpakita ng labis na kaligayahan si Luna bilang tugon sa hindi tapat na pagbati ni Hiroshi. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay malamig pa rin, na para bang nakatingin siya sa isang kaaway. Tinanong niya, "Hiroshi, ano ang ginawa ni na ama at kapatid? Gawin mo sa akin." Bakas sa mukha ni Hiroshi ang pagtataka. Gayunpaman, mabilis na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Isang mahinahong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hiroshi. "Miss, nakabalik na po ngayon sa atita ang iyong ama at kapatid." Gayunpaman, galit na sumigaw si Luna, "Nagsisinungaling ka." Tumingin si Hiroshi kay Luna at nalilitong nagtanong, "Miss Suarez, bakit mo nasabi iyan?" "Dahil sa iyong makasariling ambisyon, sinubukan mong patayin ang aking ama at kapatid. You aim to take control of the Suarez family," galit na sabi ni Luna. Kahit tuso at bihasa si Hiroshi na itago ang tunay na intensyon, hindi niya maitago ang pagkagulat sa mga mata niya nang marinig ang mga sinabi ni Luna. Gusto niyang maging Panginoon ng pamilya Suarez, ngunit inilihim niya ito.
Maging si Kenji ay hindi ito napansin. Paano nalaman ni Luna ang tungkol dito? Sinabi rin niya na gusto niyang patayin ang kanyang ama at si Tatsuya. At napakatigas ng tono niya na para bang alam niya ang totoo. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat kay Hiroshi. Alam kaya ni Luna ang kanyang ginawa. Pero paano niya nalaman? Siyempre, hindi maamin ni Hiroshi ang totoong intensyon niya. Nagpatuloy siya sa pag-arte sa harap ni Luna. Miss Suarez, I'm completely loyal to the Suarez family. Talagang hindi ako mangangahas na magkaroon ng anumang hindi wastong pag-iisip tungkol sa iyo. Sumama ka sa akin, Miss Suarez. Hinihintay ka na ng iyong ama at kapatid mo. Hindi na ako babalik. Hindi mo na ako ibabalik sa atita. Gusto mo akong patayin tulad ng pagpatay mo sa aking ama at kapatid. May bakas ng puot sa mga mata ni Luna nang tumanggi ito. Miss Suarez, dahil pinipilit mong hindi na bumalik, ingatan mo ang sarili mo. Wala kaming choice kundi bumalik at magsumbong kay Mr. Suarez, sabi ni Hiroshi. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang lahat ng mga mandirigma at naghanda na umalis. Siyempre, ayaw ni Hiroshi na manatili pa rito. Maging ang mga pinuno ng Four Noble Sects ay hindi kalaban ni Jerick. At siniraan niya si Jerick at inagaw si Luna. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na inakusahan ni Luna na may ambisyong patayin ang pamilya Suarez. Kung pipiliin ni Jerick na harapin siya tungkol sa mga akusasyong ito, makakaalis pa kaya si Hiroshi? Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, sinabi ni Jerick, "Sandali." Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Jerick, napakabigat ng kanyang boses. Halos lahat lumingon kay Jerick. Naramdaman nilang lahat na hindi basta-basta papakawalan ni Jerick si Hiroshi. Bumilis ang tibok ng puso ni Hiroshi nang marinig ang tugon ni Jerick. Alam niyang hindi na siya makakaalis. Kailangang huminto si Hiroshi at lumingon kay Jerick na may ngiti sa kanyang mukha. Black Eagle Master, mayroon ka bang anumang mga tagubilin? Kabanata 334. Sabi ni Jerick, kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi mo sa harap ng lahat na ngayon ko lang inagaw si Miss Suarez, hindi ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Hiroshi at sinabi sa akin ito ng aking ninong, si Kenji. Sinabi niya na kinuha mo si Miss Suarez at hiniling sa akin na iligtas siya. Patuloy ni Jerick, sinabi ba ng ninong mo, Kenji, na dinukot ko si Miss Suarez? Mataimtim na sinabi ni Hiroshi, tama. Ito ang sinabi ng aking ninong. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa, Black Eagle Master. May paraan. Ngayon sasamahan kita para makita si Kenji. Pwede natin siyang tanungin ng diretso. Nang marinig ito, natigilan si Hiroshi. Maging ang ibang nanunood ay natigilan din. Kailangan bang tanungin si Kenji? Binanggit nga ni Hiroshi sa harap ng lahat na pilit na kinuha ni Jerick si Luna. Sa pahayag lamang na ito, madaling mapatay ni Jerick si Hiroshi. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan, lalo na't harapin si Kenji. Walang pangangailangan sa lahat. Gayunpaman, alam ni Hiroshi na natama ni Jerick ang ulo. Siyempre, hindi niya madadala si Jerick para makita si Kenji. Kung hindi, hindi ba malalantad lahat ng kilos niya? Paumanhin, Black Eagle Master. Bumalik na ang ninong ko kay Atita. Natatakot ako na hindi mo siya makikita ayon sa gusto mo, tumingin si Hiroshi kay Jerick at sinabing. Napangiti si Jerick. Sapat na iyon. Kung hindi natin mapapatunayan na si Kenji ang nagsabi nito, ibig sabihin, ikaw ang nagsabi. Lagi akong open at above board. Ayoko nang sinisiraan ako ng mga tao. So, kinaplano mo bang sirain ang sarili mong martial arts, o dapat kitang patayin? Nagbago ang mukha ni Hiroshi. Sisirain ang sarili niyang martial arts skills. Ito ay mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanya. Siya ay nagsanay ng martial arts sa loob ng maraming taon at naglagay ng maraming pagsisikap. Ano pa nga ba ang magagawa niya ng walang martial arts? Wala siyang pinagkaiba sa isang pile. Ang posisyon ng Panginoon ng pamilya Suarez, ang kanilang kayamanan, at kapangyarihan, lahat ng gusto niya ay hinding-hindi magiging kanya.
Kabanata 335. Kaya naman, hinding-hindi papayag si Hiroshi na isuko ang kanyang kakayahan sa martial arts. Kung ganoon, isang paraan na lang ang natitira sa kanya, at iyon ay ang labanan si Jerick hanggang kamatayan. Master ng Black Eagle, napakalayo mo na. Nagnganga ang mga ngipin ni Hiroshi. Malamig na sabi ni Jerick, talaga. Palagi akong walang awa sa aking mga kaaway. Kasalanan mo ang lahat. Hindi mo dapat ako ginaisang. Sa puntong ito, matalim na tumingin si Jerick kay Hiroshi at sinabing, halika kasama ang iyong mga tauhan. Alam ni Hiroshi na wala siyang pagpipilian kundi ang labanan si Jerick. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Jerick magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Kahit na nasaksihan niya ang lakas ni Jerick, sa pagkakataong ito, sasamahan siya ng 30 hanggang 40 na mandirigma. Maaaring may pagkakataon na mabuhay. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Hiroshi ay napuno ng layuning pumatay. Sinabi niya sa lahat ng mga mandirigma, lahat kayo, makinig kayo. Sumunod ka sa akin para lumaban hanggang kamatayan at patayin ang Black Eagle Master. Oo, Mr. Hiroshi. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng mandirigma. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng iginuhit na kutsilyo. Ang kutsilyo ay kumikinang sa isang malamig na lamig. Hinugot ni Hiroshi at ng lahat ng mga mandirigma ang kanilang mga espada. Pagkatapos, sumigaw sila, patayin. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga saber gamit ang dalawang kamay, itinaas ang mga ito sa kanilang kaliwang tagiliran, at naglunsad ng mabilis na pag-atake kay Jerick. 12 ng mga mandirigma ang sabay-sabay na sumalakay, ang kanilang mga saber ay kumikinang na may matinding layunin, na lumikha ng isang kamangha-manghang pag-atake. Gayunpaman, sa harap ng alon ng mga mandirigma, si Jerick ay nanatiling ganap na tahimik. Kalmado ang mga mata niya na parang walang napapansin. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumitaw sa tabi ni Jerick. Naamoy ni Jerick ang halimuyak na kasing sarap ng cherry blossoms. Hindi na niya kailangan pang tumingin para malaman na si Luna iyon. Anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na tanong ni Jerick na nakatutok pa rin sa umaataking mga mandirigma. Ang mga mata ni Luna ay kumislap sa determinasyon nang sabihin niya kay Jerick, gusto kong harapin ang bastard na ito sa iyo. Kaya ko silang harapin mag-isa. Magdudulot ka lang ng gulo sa akin kung mananatili ka rito. Sagot ni Jerick. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Luna, mabilis na kumilos si Jerick, nawala sa isang grupo ng umaataking mga mandirigma na parang kidlat. Nakaramdam ng labis na pagkadismaya si Luna, sa pag-iisip, nalampasan na ni Black Eagle Master ang linya. Magiging pabigat lang daw ako sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang galit ay maikli ang buhay nang hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na namangha sa pagiging walang talo ni Jerick sa gitna ng 12 ng mga mandirigma. Sa pagmamasid dito, si Luna, na sa simula ay natulala, ay hindi sinasadyang humahanga. Kabanata 336. Boom, boom, boom. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kamao at palad na naghahampas. Nagpakawala si Jerick ng suntok pagkatapos ng suntok at hampas ng palad pagkatapos ng hampas ng palad. Naghiyawan ang mga mandirigma at isa-isang pinalipad habang dumarating ang mga atake ni Jerick. Ang mga mandirigmang iyon ay halos hindi makalaban kay Jerick. Sila ay lubos na nalulula at pinalipad. Ang mga mandirigma ay pinalipad at bumagsak sa plaza. Malakas silang bumagsak sa lupa, gumawa ng mga bunganga, at ang kanilang mga buto ay nabasag. Sumigaw sila sa sakit, hindi makatayo. Pataas. Ang ilan ay malubhang nasugatan, habang ang iba ay nahimatay. Mahigit 40 martial arts masters ang nahulog sa plaza na may matinding pinsala, sunod-sunod. Sa huli, 4 na tao na lang ang naiwan na nakatayo. Ang 4 na taong ito ay sina Hiroshi, Sakura, Raita, at Yukihiro. Ang 4 na lalaki ay may maputlang mukha, at ang kanilang mga noo ay basang-basa sa malamig na pawis. Kinakabahan silang tumitig kay Jerick, na ilang dipo lang ang layo. Hindi inaasahan ni Hiroshi na si Jerick ay sobrang nakakatakot.
Wala pang ilang segundo, karamihan sa mga mandirigma ay malubhang nasugatan at natalo. Tanging siya, si Sakura, at ang dalawa pa ang hindi pa nahuhulog. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo kina Kenji at Tatsuya? Tumingin ng diretsyo si Jerick kay Hiroshi ng matalim na tingin. Tinitigan ni Hiroshi si Jerick, nagugulo ang kanyang puso. Iniisip niya kung alam ni Jerick ang kanyang ginawa. Ngunit paano nalaman ni Jerick? Si Hiroshi ay nasa kawalan. Sa harap ni Jerick, tumanggi pa rin siyang magsabi ng totoo. Black Eagle Master, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pagkatapos, nilaslas niya si Sakura at ang dalawa pa, sinabing, lalabanan natin siya hanggang kamatayan. Patayin. Bagamat takot si Sakura at ang dalawa pa kay Jerick, hindi sila nang ahas na suwayan ng utos ni Hiroshi. Kaya, sumugod sila patungo sa Jerick na may mga espadang mandirigma sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, pagkatapos nagmamadaling lumabas ng ilang hakbang, nakakita silang tatlo ng kakaiba. Nalaman nila na noong inatake nila si Jerick, wala si Hiroshi sa kanila. Kabanata 337. Sa kabaligtaran, ginawa ni Hiroshi na sunugin ang mga tore sa panahon ng Stargate sa lalong madaling panahon. Agad nilang napagtanto na iniwan na sila ni Hiroshi nang mapansin sila. Higit pa rito, umaasa si Hiroshi na panatilihin nila si Chimere sa kanyang pagtakas. Malinaw, handa siyang magsakripisyo noon doon sa Nang makita ito, si Sakura at ang dalawa pa ay napuno ng bagong pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling ito, Agos of Wind Blooper. Lumilipad ang buhangin at mga bato sa paligid, na nagpapahirap para kay Siu at sa iba pang babae na iningatan ang kanilang mga mata. Ang susunod na sandali, si Hiroshi, na tumatakbo para sa kanyang buhay, ay tumalon siya palabas ng gate. Sa isang iglap, isang figure ang lumitaw sa likod ni Hiroshi at naghatid ng malakas na hampas ng palad sa kanyang likod. Si Hiroshi ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw habang siya ay pinalipad sa hangin, na dumura ng isang subaw ng dugo. Pagkatapos noon, malakas na bumagsak si Hiroshi sa lupa, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, dilat ang kanyang mga mata sa pagtataka. Patay na siya. Kasabay nito ang paglapag din ng lalaki sa himpapawid. Si Jerick iyon, nakasuot ng itim at nakasuot ng silver mask. Nang hilingin ni Hiroshi kay Sakura na salakayin si Jerick habang sinusubukan niyang tumakas. Si Jerick, na naramdaman ang intensyon ni Hiroshi, ay mabilis na gumalaw at hinampas ang kanyang palad. Siyempre, hindi nagpakita ng anumang awa si Jerick sa mabangis na si Hiroshi na ito. Kaya naman agad na pinatay si Hiroshi. Nang makita na si Hiroshi ay napatay sa isang suntok, si Sakura at ang dalawa pa ay lubos na nabigla. Natakot na sila kay Jerick. Bukod dito, hindi nag-atubili si Hiroshi na gamitin ang kanilang buhay bilang mga kalasag. Pinili niyang tumakas muna. Nagdulot ito ng pagkamuhi nila kay Hiroshi. Bilang resulta, nang siya ay namatay, si Sakura at ang dalawa pa ay hindi nag-atubili na ihagis ang kanilang mga mandirigma na espada sa lupa. Pagkatapos, lumuhad sila kay Jerick at sinabing, Black Eagle Master, sumusuko kami sa iyo. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Ang mga manunood mula sa anim na pangunahing sekta ng Oakhaven at Stargate ay hindi nagulat sa pagkamatay ni Hiroshi at sa pagsuko ni Sakura at ng iba pang dalawa. Dahil kahit ang mga pinuno ng Four Noble Sects, na pawang mga top-tier martial artist, ay hindi kalaban ni Jerick. Para naman kay Hiroshi, isa lang siyang top-tier martialist. Inaasahan na papatayin siya ni Jerick. Gayunpaman, pinakitunguhan ni Jerick ang mga mandirigmang iyon sa isang nangingibabaw na paraan na ikinagulat ng lahat ng mga nanunood. Kahanga-hanga. So aspiring. Sa isang iglap, lumitaw si Jerick sa harap ni Sakura at sa dalawa pang mandirigma. Tumingin si Jerick sa kanila at sinabing, hindi kita papatayin, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang ginawa ni Hiroshi sa ama at kapatid ni Luna. Nagpalitan ng tingin si Sakura at ang dalawa pa. Hindi man lang sila nabahala sa pagkamatay ni Hiroshi. Dahil sa kanyang kalupitan sa kanila, ayaw na nilang maging tapat sa kanya. Black Eagle Master, sasabihin ko sa iyo, agad na sabi ni Sakura kay Jerick.
Lumapit na si Luna kay Jeric at hinimok, sabihin mo sa akin, nasaan ang aking ama at kapatid? Kamusta na sila ngayon? Sabi ni Sakura, Miss Suarez, pareho silang pinatay ni Hiroshi. Nang marinig ito, agad na namutla ang magandang mukha ni Luna. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa nanginginig na boses, kakasabi mo lang ba napatay na ang aking ama at kapatid? Pagkatapos ay isiniwalat ni Sakura kung paano nilaso ni Hiroshi ang kape ni Kenji gamit ang isang kutsilyo at pinatay sina Tatsuya at Koizumi. Nang mabalitaan ni Luna na nalason ang kanyang ama at napatay ang kanyang kapatid, nanginginig ang katawan ni Luna, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo, at napaatras siya. Agad na lumapit si Jeric para yakapin siya at sumigaw, Luna, Luna, gumising ka. Nang makitang biglang nahimatay si Luna, nakaramdam ng simpatiya ang lahat sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang kuya at pagkatuklas na ang kanyang ama ay nalason ay isang mapangwasak na dagok sa kanya. Habang tinatawag siya ni Jeric, dahan-daang nagising si Luna. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak. Ang Black Eagle Master, ang aking ama, at kapatid, ay talagang pinatay ni Hiroshi, malungkot na sabi ni Luna kay Jeric. Alam ni Jeric ang lahat ng ito, ngunit itinago niya ito sa kanyang sarili. Dahil kung sinabi niya ang propesya, magdudulot lamang ito ng hinala ng iba. Kaya naman inutusan ni Jeric si Sakura na sabihin ang totoo. Sa ganitong paraan, walang maghahinala sa kanya. Tinapik ni Jeric si Luna at inaliw siya. Luna, huwag kang malungkot. Nasa iyo pa rin ako, tama. Di ba sabi lang niya nalason lang ang tatay mo at nagkulong sa basement? Hindi siya namatay. Kung magmadali tayo at pumunta doon, tiyak na maliligtas natin siya. Sa sandaling ito, nakaramdam si Luna ng kawalang kasiyahan, at ang mga salita ni Jeric ay nagbigay sa kanya ng higit na kailangan na lakas at pag-asa. Sa sandaling ito, si Jeric lang ang maaasahan niya. Tumango si Luna kay Jeric. Okay. Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay sina Jeric at Luna sa isang kotse, kasama rin sina Sakura, Raita, at Yukihiro. Kabanata 338. Kasunod nito, umalis ang sasakyan mula sa Stargate. Kahit na umalis na si Jeric, ang mga miyembro ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nanatiling naroroon. Gusto nilang malaman kung ano ang mangyayari pagkabalik ni Jeric. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinuno ng 4 noble sects ay nasa Stargate pa rin. May magandang palabas pa ring panoorin. Siyempre, kailangan nilang manatili sa lihim na manor ng pamilya Suarez sa Vista Verde. Sa sobrang lakas, biglang bumukas ang bakal na pinto ng basement. Sakura, inakay nilang tatlo si Jeric at Luna papunta sa basement. Sa masikip na basement, isa lang ang single bed. At isang naghihingalong lalaki ang nakahiga dito. Ang naghihingalong lalaki ay walang iba kundi si Kenji. 2 araw nang nakakulong si Kenji sa basement. Hindi lang siya nalason, nagutom din siya. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay may haggard na hitsura. Sa sandaling bumukas ang bakal na gate, mahina niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Luna ay biglang nagningning ang matamlay niyang mata. Gustong bumangon ni Kenji, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Nanginginig ang mga tuyong labi niya habang sumisigaw sa mahinang boses, Luna. Mabilis na naglakad si Luna at nabulunan ng mga hikbi. Tay, nandito ako. Late na ako dumating. Masakit pa ba? Isang malabong ngiti ang sumili sa labi ni Kenji habang nagsasalita, Luna, ayos lang ako. Ikaw. Dapat kang maging maingat kay Hiroshi. Siya yon. Nilason niya ako at pinatay ang kapatid mo. Sabi ni Luna, Dad, aware ako sa lahat. Si Hiroshi, ang masamang tao, ay patay na. Natanggap na niya ang kanyang kabayaran. Bakas sa mukha ni Kenji ang kawalan ng paniwala. Namatay siya. Tumango si Luna sa kanyang ama. Siya ay pinatay ng Black Eagle Master. Sa puntong ito, tumingin si Luna kay Jeric. Si Kenji, syempre, napansin si Jeric. Hindi niya inasahan na si Jeric ang mag-aalis kay Hiroshi. Tumingin siya kay Jeric at sinabi sa mahinang boses, Black Eagle Master, nagkaroon kami ng hindi pagkakasundo noon.
Hindi ko inaasahan na tutulungan mo akong patayin si Hiroshi. Salamat. Sabi ni Jerick, hindi kita tinulungan. Kung hindi lang dahil naakit niya ang Four Noble Siths. Upang lumaban sa akin, at kinulit ako para sa pagkidnap kay Luna. Hindi ko siya papatayin. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Iyon ang iniisip ni Jerick. Walang pagkakataon na tutulungan niya si Kenji, higit sa lahat dahil ang pakana ni Hiroshi na saktan siya sa pamamagitan ng iba at pagsamantalahan ang sitwasyon ay nagmula kay Kenji. Sa makatuwid, naniniwala si Jerick na karapat-dapat si Kenji na dumanas ng masakit na kamatayan sa pamamagitan ng lason at pagpapahirap. Kabanata 339. Tay, dadalhin na kita sa ospital, nag-aalalang sabi ni Luna. Gayunpaman, umiling si Kenji at sinabing, it's futile. Tumagos na sa buto ko ang lason. Kahit na ang isang medikal na kababalaghan ay hindi makapagliligtas ng aking buhay. Alam na alam ni Kenji ang kabagsikan ng lason. Ito ay isang lason na walang lunas. Higit pa rito, siya ay nalason sa loob ng 2 buong araw at gabi, at ang lason ay tumagos na sa kanyang daluyan ng dugo. Kahit na ipinadala siya sa ospital ngayon, imposibleng masabi ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Luna kina Sakura, Raida, at Yukihiro, bilasan mo, alisin mo rito ang tatay ko at ipadala siya kaagad sa ospital. Kahit na naniniwala silang maliit ang pagkakataong mailigtas si Kenji, sumagot pa rin sila ng, syempre, Miss Suarez. Pagkatapos, humakbang silang tatlo, binuhat si Kenji, at naglakad palabas. Sa kabilang banda, biglang umubo ng maraha si Kenji na dinadala. At patuloy na lumalabas ang dugo sa kanyang bibig at tumutulo sa lupa. Nang makita ito, labis na nabalisa si Luna. Agad siyang sumigaw, Dad, okay ka lang. Gayunpaman, si Kenji, na umuubo, ay hindi makapagsalita. Sabi ni Jerick sa lumuluhan na si Luna, Luna, matagal nang nalason ang iyong ama. Natatakot ako. Hindi man niya natapos ang kanyang mga salita, alam na ni Luna ang nais niyang sabihin. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha. Tinulungan ni Sakura at ng dalawa pa si Kenji palabas ng basement at papunta sa sala. Nilagay nila si Kenji sa sofa. Malabo ang mga mata ni Kenji at naghihingalo. Hindi na kailangang sabihin, ang lason ay nagkaroon ng ganap na epekto. Sa basement, bagamat maliwanag ang kanyang mga mata, at nakakapagsalita siya, isa lamang itong mapanlinlang na yugto bago ang kamatayan. Tatay, hindi ka mamamatay, nagsimulang umiyak si Luna, na tinatawag ang kanyang ama. Bakas sa mga mata ni Kenji ang pag-aatubili. Tumingin siya kay Luna at sinabi sa mahinang boses, Luna, huwag kang malungkot, kailangan mong, ingatan mong mabuti ang iyong sarili kapag wala na ako. Pagkasabi nito ay biglang huminto si Kenji sa paghinga at pumikit. Biglang napaiyak si Luna. Tatay. Buho. Tahimik lang na tumabi si Jerick at ang tatlo pa at pinapanood siyang umiiyak. Alam ni Jerick na, sa sandaling ito, kailangan ni Luna na iiyak ang kanyang puso upang mailabas ang kalungkutan na nasa loob niya. Kaya naman, tahimik lang siyang nananatili sa tabi niya at hindi siya inistorbo. Sa sala ng villa, ang tanging tunog na pumupuno sa hangin ay ang paghikbi ni Luna. Matapos umiyak sa hindi tiyak na tagal ng panahon, sa wakas ay napagod si Luna sa kanyang mga luha. Tinulungan siya ni Jerick na tumayo at mahinang sinabi sa kanya, Luna, hindi na makakabalik ang mga yumao na. I'm so sorry for your pagkawala. Di ba sabi ng tatay mo dapat ingatan mo ang sarili mo? Naniniwala akong lagi siyang nasa puso mo. Nang marinig ito ni Luna, hindi niya napigil ang mapaluha muli. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha, at malungkot na sinabing, ayos lang ako. Tumango si Jerick. Ikaw ay isang malakas na babae. Pagkatapos, lumingon si Jerick kay Sakura at sa dalawa pa, at sinabing, dalhin ang kanilang mga bangkay sa punerarya. Hindi ko natitignan ang ginawa ninyong lahat kanina pagkatapos nito. Makakaalis na kayong lahat. Nang marinig ito ni Sakura at ng dalawa pa, lumiwanag ang kanilang mga mukha sa tuwa. Agad silang tumango bilang pagsang-ayon kay Jerick. Oo naman, Black Eagle Master.
Gagawin namin ang sinabi mo ngayon. Oo, kukunin natin ang mga urn sa loob ng ilang araw, sabi ni Jeric. Naiintindihan, sagot ni Sakura at ng dalawa pa. Sinabi ni Jeric kay Luna, na labis na nalungkot, Luna, iwan mo ang bangkay ng iyong ama at kapatid sa punerarya. Bumalik muna tayo sa Stargate. Dapat kang magpahinga ng mabuti sa susunod na 2 araw. Tumango si Luna na may mabigat na loob. Pagkatapos, niyakap ni Jeric ang balikat ni Luna, tinulungan siyang makalabas ng villa, at sumakay sa kotse. Bumalik sa Stargate, utos ni Jeric sa alagad na nasa likod ng manibela. Siyempre, Master, sagot ng disipulo, sinunod ang utos ni Jeric, at umalis. Pagkababa ni na Jeric at Luna sa sasakyan, tumawag si Sakura sa punerarya para alagaan ang mga bangkay ni na Kenji at Tatsuya. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, bumalik sina Jeric at Luna sa Stargate. Nang masaksihan ang pagbabalik ni Jeric sa kanyang sasakyan, isa-isang tumayo ang mga miyembro ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven na naghihintay sa kanya sa plaza. Isa-isa silang nagsisigawan, nagbalik na ang Black Eagle Master. Siguro kung buhay pa ang ama ni Miss Suarez. Kabanata 340. Matapos huminto ang sasakyan, lumabas sina Jeric at Luna. Nang makitang namumugto ang mga mata ni Luna at bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Alam na alam ng lahat na ang kanyang ama ay walang alinlangan na hindi naligtas. Ibinalik ni Jeric si Luna sa kanyang tirahan, kung saan din nakatira si Luna nitong nakaraang 3 araw. Sa ika-4 na palapag, tinulungan siya ni Jeric na maupo sa kama at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Matulog ka ng maayos. Magiging maayos din ang lahat. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Luna, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mapaluha. Tumango siya kay Jeric. Pagkatapos, humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi umalis si Jeric hanggang sa nakita niya si Luna na nakapikit para magpahinga. Pagkatapos ay bumalik si Jeric sa plaza ng Stargate. Sa pagbabalik sa plaza, napansin niya na sina Spencer, Troy, Tom, at Yvonne, ang mga pinuno ng 4 noble sects, ay gumaling na sa kanilang mga pinsala at bumalik na sa plaza. Lumapit si Jeric sa kanila at tinanong, gumaling na ba kayong lahat? Bakas sa mukha ni Spencer ang pagsisisi nang sabihin niya, kung hindi dahil sa awa mo, hindi kami makaka-recover sa loob lamang ng ilang oras. Nang harapin sila ni Jeric, sa katunayan, nagpakita siya ng awa. Kung hindi, dahil sa kanyang lakas, imposibleng mabigyan niya sila ng pagkakataong gumaling kung gusto niyang patayin sila. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, wala lang. Pagkatapos, sinabi ni Jeric sa mga naninirahan sa Stargate sa malapit, na nagsasabing, lilisanin ang parisukat ng lahat ng mga mandirigmang atitan. Kung sakaling hadlangan nila akong mag-practice ng martial arts kasama ang 4 na masters. Agad na sumagot ang kanyang mga tauhan, kopyahin mo iyan, master. Pagkatapos, 12-dosenang mga master ng Stargate ang mabilis na humakbang pasulong upang ihatid ang malubhang nasugatang mga mandirigma na ilang oras nang nasa plaza. Matapos makilos ang mga mandirigmang atitan, iminuwestro ni Jeric ang gitna ng malawak na plaza at hinarap ang 4 na Panginoon, na nagsasabing, mga Ginoo, mangyaring magpatuloy. Gayunpaman, mukhang napahiya si Spencer at ang 3 pa. Kahit na nagpaabot si Jeric ng imbitasyon na makipag-spar sa martial arts, paano nila tatanggihan ang ganoong hamon? Hindi sila kalaban ni Jeric noong lumaban sila kay Jeric dati. Kahit na lumaban sila ng isa pang round, hindi pa rin nila kayang talunin si Jeric. Sa makatuwid, ayaw nilang matalo sa pagkakataong ito. Bukod dito, nagtipon sila ng isang makabuluhang puwersa upang nakawin ang mapa ng kayamanan ni Jeric. Sa una sila ay nasa mali. Dati, nilalayon nilang Aibuli ang walang kalaban-laban at nakawin ang mapa ng kayamanan ni Jeric. Ngunit ngayong alam nilang hindi sila kapareha ni Jeric, gusto na lang nilang umalis sa lalong madaling panahon. Wala sa kanila ang gustong mawalan ng mukha. Itim na Agila Master, hindi kami katugma sa iyo. Handa kaming aminin ang pagkatalo. Humihingi kami ng paumanhin sa pagkakasala sa iyo at sa Stargate.
Na may mapagpakumbabang ekspresyon, nag-alok ng tawad si Spencer kay Jerick. Si Troy at ang iba pang dalawang lider ng sekta ay sumama kay Spencer sa pagyuko kay Jerick ng sabay-sabay. Nagulat si Jerick at sinabing, "So, ayaw mo nang makipag-away?" "Hindi, ayaw na naming mag-away." Umiling sila at nagwagayway ng kanilang mga kamay. Tumango si Jerick. "Ayos lang pero nakilala namin ang isa't isa sa pamamagitan ng away. Hindi mo ba iniisip iyon?" Walang choice si Spencer at ang tatlo pa kundi ang sumang-ayon, na nagsasabing, "Tama. Gusto lang nilang umalis sa Stargate sa lalong madaling panahon." Pagkatapos ng lahat, hindi sila tugma ni Jerick. At sila nga ay nagkamali. Sino ang nakakaalam kung magbago ang isip ni Jerick at makipag-away muli sa kanila? Mga Ginoo, ngayong nalinaw na ang aming hindi pagkakaunawaan, kami ay kapwa practitioner. Mangyaring samahan ako sa pangunahing bulwagan para sa isang magiliw na pag-uusap. Nang matapos magsalita si Jerick ay hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito. Sa halip, bumaling siya kina Alexander, Nicholas, at sa iba pang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven, at sinabing, "Pakiusap, samahan mo rin kami." Sina Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay agad na tumugon ng may paggalang kay Jerick, "Gusto namin, Black Eagle Master." Tinanggihan ni Spencer at ng iba pang 3 lider mula sa Four Noble Sects ang imbitasyon ni Jerick na sumali sa usapan. Siyempre, ayaw nang manatili pa rito ng Four Noble Sect leaders. Gayunpaman, ipinaabot na ni Jerick ang imbitasyon, at ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nagbigay din ng kanilang salita na sumali. Hindi matalino para sa Four Noble Sect leaders na tumanggi muli. Ang pagpukaw kay Jerick ay maaaring magkaroon ng masamang kahihinatnan para sa kanila. Kaya, masasabi lang nila kay Jerick, "Sure thing, Mr. Black Eagle." Pagkatapos, si Jerick, kasama ang mga pinuno ng Four Noble Sects at ang mga pinuno mula sa 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven, ay magkasamang pumasok sa bulwagan. Lahat ng ibang naruroon ay tila nagulat talaga. Hindi nila akalain na ang isang life or death showdown sa pagitan ng mga pangunahing sekta ay magiging isang casual na tea party at pag-uusap. Walang nag-asam ng ganoong kahihinatnan. Nagkatinginan sina Tiger, Phoenix, at Steve. Pagkatapos, naglakad din sila patungo sa pangunahing bulwagan, kahit nasanay si Jerick sa martial arts. Kailangan pa nilang pumunta sa pangunahing bulwagan upang protektahan ang kanilang pinuno, na kanilang tungkulin. Sa pangunahing bulwagan, umupo sina Jerick, Spencer, at ang iba pa. Hihingi na sana ng kape si Jerick nang mapansin niyang pumasok ang 3 presbyter. Pagkatapos ay humingi siya ng kape para sa amin. Sumagot si Tiger, "Oo, Master." Pagkatapos, lumabas siya ng bulwagan at hiniling ang mga babaeng disipulo na magtimpla ng kape. Ang mga babaeng disipulo ay agad na naghain ng kape at inilagay ito sa mga mesa para kay Jerick at sa isa pa. Sa halip ay nakatayo sa gilid ng bulwagan sina Tiger, Phoenix, at Steve. "Mga Ginoo, mangyaring uminom ng kape," sabi ni Jerick sa kanila. Magalang na sinabi ng lahat ng pinuno ng sekta, "Salamat, Black Eagle Master." Pagkatapos, inabot ng lahat ang kanilang mga tasa at humigop ng ilang kape. Mangyaring gumawa ng ilang. Mga pinuno. Ibinaba ni Jerick ang kanyang tasa at ibinaling ang kanyang atensyon sa 4 na pinuno ng Four Noble Sects, at sinabing, "Mr. Lloyd, alam kong nandito ka para sa treasure map." Mabilis na umiling si Spencer at ang iba pa. "Black Eagle Master, hindi kami interesado sa treasure map. Ito ay sa iyo, at hindi namin naisip na subukang kunin ito." Naturally, alam na alam nila na kahit na gusto nila ang treasure map, kulang sila ng lakas para agawin ito mula kay Jerick. Gayunpaman, sinabi ni Jerick, "Talagang tama ka. Ang treasure map ay nalink sa King's Treasure, at sa loob ng libu-libong taon, maraming individual ang lumaban at pumatay para dito. Hindi ko nais na mag-apoy ng panloob na salungatan sa loob ng komunidad ng martial arts sa mapa ng kayamanan na ito," dagdag ni Jerick. Nang marinig ito ng lahat ng pinuno ng sekta, natarante silang lahat.
May paraan kaya si Jerick para pigilan ang mga sekta sa pakikipaglaban para sa mapa ng kayamanan? Well, hindi inakala ni Spencer na maiiwasan ng mga tao sa buong mundo ang pakikipaglaban para sa mapa ng kayamanan. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon at sumagot, "Tama ka, Black Eagle Master. Ang mapa ng kayamanan ay talagang nagdulot ng pagdanak ng dugo sa mundo ng martial arts, at marami ang namatay dahil dito. So, we have to come up with a plan today to stop it." Tumingin si Jerick sa kanila at same time na sinabi. Naiwan ang lahat sa pagtataka. Mayroon bang anumang posibleng paraan sa mundong ito para pigilan ang mga tao sa pakikipaglaban sa kayamanan ng hari? Nagkatinginan sila at hindi alam ang isasagot.